maayos na rin po at maging okay yung development po ng ating live streaming. Kasi po kailangan po dagdagan ng 8 ng RAM or 8 gig RAM ang ating CPU para maging maayos ang at maging maganda po ang sistema po ng ating video pang maiwas yung lagging. Anyway, sa gabing ito ay nandito po sa aking channel. Don't forget po, kung di pa kayo po nakapag-subscribe, subscribe po kayo, then like, and you can comment to the comment section para po mapuntahan ko rin po kayo at mabisitahan din po sa inyong channel. So, importante po ay magsuportaran po tayong lahat. Okay? So again, this is Pastor Ronnie Herbel, which is share your story at naway inyo pong lagi niyo pong suportahan po ang aking channel. So thank you po sa 3 million people in the house na nandito po ngayon sa aking live streaming. Anyway, thank you po sa pagpasok ni Sister Bernice Moments. Thank you po. Maraming salamat po talaga sa iyong pagpasok sa gabing ito. At maraming salamat po sa patuloy na suporta sa aking channel. So again, share your story. This is Pastor Ronnie Herbel. At we will take up po ang talambuhay ng tao. So anyway, we understand about patungkol po sa Psalms chapter 90, di ba? At naintindihan po naman natin yung Psalms chapter 90 ay yung buhay ng tao is only by 70 years old. Kung may kalakasan pa o kung magsusubra pa dito ay regalo po ng Diyos yun. Mag-aabutin ka ng 80 years old or 90 years old, na 100 years old or 110 years old or 120 years old. Nung nakaraan lamang ay mayroon po nag-birthday from Cavite, si Lula, nakalimutan ang pangalan niya, pero she's 120 years old na po. So malakas pa. So it's good po at iwan ko tayo kung darating po tayo sa 120 years old yan. Kasi alam nyo, sa vlogging pa lang, grabe na puyat, grabe na po ang ating pagdedikasyon pagdating po sa vlogging, no? Hindi biruin nyo sa pa lang sa pag-edit pa lang po ng video, hindi saka po pagbisita mo po pagbisita din po sa ating mga kasamahan sa channel, kailangan din po natin sila panoorin, no? So napakahirap po talaga pagdating po sa channel, no? Kaya kailangan po natin magsuportaran So ganun po talaga ang ating buhay, no, bilang sa pag-vlog at sa channel, no, ni YT. So maliban lamang sa iba ay talagang grabe, siguro kapalaran nila yung nagba-viral sila agad. So sa atin mahirap po talaga mag-viral, lalo na po sa totoo lang ang salita ng Diyos ay napakahirap po talaga i-viral kasi ang tao ay wala pong panahon po sa salita ng Panginoon, kaya ganyan talaga ang talambuhay ng tao. So dapat maintindihan po natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Even one single verses na po yun ay nagpapahiwatig na po sa atin na napaka-importante po talaga na tayo maglilingkod sa Panginoon. No, huwag nating baliwalain ang bawat salita o verses na ito'y makakatulong po sa atin upang tayo baguhin, upang tayo makapasalamat po sa Panginoon, upang tayo manalangin. At kung may mga problema man ay alam po natin na tatawag tayo sa Panginoon dahil po yun ang kanyang salita. So ang Panginoon po ay nangingkayat po talaga, no, na tayo manalangin po sa Kanya. Sabi niya, call unto me, okay? So yun po ang lagi, no, ask anything in my name. So yun po ang ating Panginoon, hinikayat po talaga tayo, pero dapat nasa salita po tayo ng Panginoon. Kasi po sabi ni Jesus, that if you abide in me and my words abide in you, that ask what you will and shall be given unto you. Walang problema sa pagsagot, no, sa provision ng ating Panginoon. Ang problema po ay sa atin. So ngayon ay yan po ang talambuhay ng tao. Nasa Psalms chapter 90 verse 10, babasahin natin. Ayan na po, buhay namin umaabot ng 70 taong singkad, no? 70 years old, minsan na may 80,
no? Kung kaming malakas, ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ibig sabihin po, kahit na dumating po, no, sabi ko kanina, 120 years old po si Lola from Cavite, ay nag-celebrate ng kanyang birthday, pero sa katotohanan, no, habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo, no, sa sang maliwanag, ay may dusa at hirap po ang ating buhay. No, may kaginawaan, may mga, or pag mga tatawag pong good times or bad times, ay dumadating po sa atin yon. So kaya nga dapat po natin maunawaan ang napaka-importante po talaga at napakalaga po talaga na maglingkod tayo sa Panginoon. So sa gabing ito ay atin pong alalahanin na napakahalaga po talaga na tayo'y lumapit sa Panginoon. So I have only 3 verses na aking pong ihayag na bakit, no, ang talambuhay ng isang tao, bakit ba tayo maglilingkod sa Diyos, bakit po ang lahat po ay nasa lumapit tayo sa Panginoon, at ang ating relasyon po sa Diyos ay patuloy pong dapat po ay maging ibig sabihin maging closeness tayo sa Panginoon, no? Dapat maging kaibigan natin ang Diyos. Amen, no? Sabi si Abraham nga tinawag po ng friends of God, kasi alam niyo po bakit? Dahil po si Abraham napatunayan ang kanyang panampalataya. So doon po napaka-importante po ang ating panampalataya sa Panginoon para maging kaibigan tayo ng Panginoon. Ngunit paano po tayo magkaroon ng panampalataya kung hindi po tayo makakinig sa salita ng Panginoon, di ba? Sa maliwanag pong Romans chapter 10:17 na lagi kong binabalik-balik yon, no? Sasabi po doon ni Paul that the faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. So napaka-importante po ang salita ng Panginoon. So ngayon, ang itong salita na itong isang bersikulo na kinuha natin, sinasabi sa Psalm chapter 90 verse 10, buhay namin umaabot ng 70 taong singkad, minsan na may 80 kung kami malakas, ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ibig sabihin, walang tumatagal na tao o sa sanlibutan. Kahit abutin ka pa ng 120 years old, mamamatay ka pa rin, no? Dahil po ay ang Diyos po ay ginawa po ng Diyos ang tao sa pamagitan po ng alikabok, no? At kaya nga dapat po nating pansinin ang salita ng Panginoon at i-apply po natin sa ating puso at isipan, at maglingkod po tayo ng seryoso sa Diyos, no? At hindi lamang pupunta tayo sa church upang sumamba, kundi dapat may application po ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Sabi nga ni Pastor James sa Santiago, no, hindi lang po tagapakakinig ka tayo ng salita, kundi no, dapat ibubuhay natin. We are also doers of the Word of God. Ibubuhay po, isang buhay po talaga natin yon. So yun po ang sabi sa Psalm chapter 90 verse 10, ang talambuhay ng tao ay ganyan talaga, no, may dusat at hirap, na kahit 70 years old ka, umabot ka man ng 80, 90, 100 or 120 years old, ganun pa rin ang buhay natin, that is dusat at hirap. Nagkakasakit tayo, may problema, may pagpapala, no? Lahat yun, mayroon yun, no? So ngunit lagi po natin tandaan na may Diyos po nagpapaalala sa atin. Ang iba nga hindi pa nakaabot ng 70 years old, ang iba nga hindi nakaabot ng 60 or 50 or 40 or 30 or 20 or 10. No? Sa pinanganak pa lang namatay na, sa punan pa lang ng kailang ina ay namatay na po. So napakalaga po na maintindihan natin ang buhay natin ay lagi po natin isang buhay isang buhay ang salita ng Panginoon, dahil po yun pamaraan upang makalapit tayo sa Panginoon, na mapapatunayan natin ng Diyos po ay ang Panginoon ay naging siya po ay naging bahagi po talaga ng ating buhay. Praise the Lord. So sabi nga ni Santiago, ni Pastor Santiago, ng Pastor James, sabi niya po sa Santiago 4:14 or chapter 4 verse 14 na, sabi niya dito, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. See, ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad na wawala. Hello? O diba? So ganyan talaga ang buhay natin. Kaya wag nating kalimutan po ang salita ng Panginoon na nagpapaalala po sa atin. We need it. Kaya sabi nga sa Matthew chapter 4 verse 4, that man should not live by bread alone. Yeah.
by bread alone, but by every word that proceeded out by the mouth of God. So kailangan po natin pakinggan ang salita ng Panginoon. Dahil po ito pong ating kalakasan, ito pong buhay natin. Kaya hindi lang po tayo nabubuhay sa pira o sa kwarta o kaya sa pagkain o ano man yan, kundi lalo na po sa salita ng Panginoon. Ang Diyos natin ay hindi po bias. Okay? Hindi po bias. Pinapapala niya nga yung tao eh. Pero paano kapag palain kung tamad ka, di ba? So kailangan po talaga natin na maging bahagi po talaga o kay isang buhay natin ang salita ng Panginoon. So that's it, at lagi po nating bigyang diin ang salita ng Panginoon sa ating buhay. So sabi ni Santiago, yung talang buhay natin, ganyan talaga. So sabi ni Santiago, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sa daling lumilitaw at agad nawawala. Amen. See? So that's it. At yun po ang sabi ng Panginoon. Sabi pa kayo sa Job. Okay? Tingnan natin ng Job chapter 8 verse 9. Sabi dito, buhay natin maikli lang at kaalaman natin kulang. Parang anino lamang tayong dumadaan sa ibabaw ng sanlibutan. See? Ang buhay natin ay hiram lamang sa Diyos. Yan ang talang buhay po talaga natin. So kailangan po talaga nating lumapit tayo sa Panginoon, na talagang nandyan yung kusa talaga, yung relasyon natin sa Panginoon, yung pagmamahal natin sa Panginoon sa pamagitan po ng kanyang salita. Wala na pong iba tayong mapupuntahan kundi lumapit lamang po tayo lagi sa ating Diyos na buhay. So pagpalain po tayo. Salamat po sa ating Panginoong Hesus, na patuloy po nandyan na maabot sa atin at kailanman di po tayo pinapabayaan. So kaya nga, sabi nga, maikli lang buhay natin. Okay? Maikli lang buhay natin. So huwag na po nating hayaan po ang ating sarili na mawalay tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ay unconditional po ang pagmamahal ng Diyos. Pero tandaan po natin, yung unconditional na yon ay may katapusan po yun. Ngunit pagdating po sa kaligtasan, hindi po yan unconditional, kundi nasa atin na yon kasi ginawa ng Panginoon. Ang Panginoon natin ay namatay po sa cross ng Kalbaryo, na grabing ang sufferings ng ating Panginoon. Si Jesus ay grabing suffering to Jesus sa cross, at para mabawi tayo mula sa kasalanan. So yun po, kailangan po talaga nating maintindihan yun, ang lubos ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. So kaya wag natin kalimutan na maglingkod po tayo sa Panginoon. Gawin natin ang unconditional love ng Panginoon, pinako na yun. Ngayon naman, tayo naman po ang magtatrabaho. Okay? Tayo naman po ang magtatrabaho para sa Panginoon. So sabi nga, all things work together for good. All things work together for good. Kung mahal po talaga natin ang Panginoon, gagawin po natin ang lahat para sa Panginoon. So that's it. Thank you po sa pagpakinig. Naway may nakuha kayong aral sa umagang ito, dahil 12:29 in the morning na po, midnight. So maraming salamat po sa sandali lamang na inyong pagkikinig po sa salita ng Panginoon. So pagpalain po tayo lahat sa pangalan po ni Jesus. God bless po. At ang Diyos po ang patuloy na gumabay at more grace po sa ating lahat. Ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na bumuhos po sa atin. Kahit po sa ating channel, naway pagpalain po ng Diyos ang ating mga channel para naman maka-earnings tayo. So simple, kailangan po natin ng pera, diba? Natural lang yun. Hipokrito ang tao, hindi niya kailangan ng kwarta. Kinanglanta ang kwarta eh. So wala nga, we need it. So that's why I pray na pagpalain pong ating mga channel. Sa aking mga kaibigan, especially na nandito si Mount Vernice Moments, maraming salamat po, sister, sa patuloy na pagsuporta. Pagpalain ka po at naway ang Diyos po ang magpapala sa ating lahat. Okay, so thank you everyone, and have a blessed morning. Okay, kasi midnight na. So naway maging maayos ang tulog nyo at gabayan kayo ng maraming mga anghel sa inyong pagtulog, at pagising nyo ay
Praise the Lord. Nandyan po ang peace of mind, ang blessing ng Panginoon ay ibubuhos po sa atin. Praise the Lord. So God bless everyone. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa salita po ng Panginoon. Pagpalain po tayo. Ako'y manalangin muna bago po tayo matapos. Ama, salamat po sa gabing ito o sa umagang ito na ng iyong salita ay nahihayag kahit po paano dito po sa social media, sa YouTube, naway makaabot po itong salita sa bawat isa na ang talambuhay ng tao ay ganyan talaga, na kanilang pong pag-isipan at kanilang pong maintindihan ang kayong kalooban, Panginoon. Kaya Panginoon, naway patuloy mo pong abutin ang mga tao sa pamagitan po ng iyong salita, sa pamagitan po ng iyong gospel na maintindihan po ng tao, lalo po sa nagkakikinig ng sa iyong salita. Ang tao ay maraming tumatawag po sa Panginoon. Sabi po sa Romans 13 verse 13, "Hope call upon the name of the Lord shall be saved." Pero paano po sila maliligtas kung wala pong mga ngaral, wala pong mga pastors, ministers, o mga manampalataya na magsasabi ng iyong katotohanan, upang sila ay magkaroon ng panampalataya para sa kaligtasan nila po, para sumunod po sila sa iyong salita. Hindi lamang tagapakinig, kundi isang buhay nila ang iyong salita. All the glory and honor and praises in your name, God, in the name of Jesus Christ, oh Lord. Amen.